Puro ka na lang kapalpakan. Saan bagay ka ba magaling? Hindi na kita maasahan sa mga bagay na gusto ko. Kasi wala kang alam. Hindi ko alam kung saan ka ba talaga nagmane. Anak ba talaga kita? Kasi ang tanga-tanga mo. Sorry Dad. Pakiusap, bigyan niyo pa ako ng isa pang chance. Pinapangako ko po na makukuha ko na rin ang lupang yon. Mapapalis ko sila ron. Ngayong buwan din. Nakaraang buwan ko pa narinig yan sa'yo eh. Pero hanggang ngayon, walang nangyayari. Ano ba kasi talaga nagiging problema mo, ha, Warren? Masyado matigas ang matanda eh. Ayaw niyang isuko yung lupa niya kahit na mag-offer na ako ng 5 milyon. Ang sabi niya, hindi raw siya papayag kahit na mamatay pa siya. Kahit pa mamatay siya? Di tuluyan mo! Dad! Tuluyan mo! Kung hindi siya makuha sa pakiusapan, itumba na yan. Napakalaking hadlang na matandang yan sa negosyo natin eh. Marami ng investor ang umatras dahil ang tagal-tagal magsimulang maitayo yung pasugalan na yan. Dad, papatayin yung matanda? Bingi ka ba o mahina lang talaga yung utak mo? Kailangan ko ba bang ulitin, ha? Kung hindi mo kayang gawin, abay lumayas ka na sa harapan ko. Sa iba ko na ipapagawa. Tapos, umalis ka na rin sa mansyon dahil ayaw ko na ng mga walang silbi. Kaya ko. Gagawin ko. Bigyan mo lang ako ng isa pang araw, Dad. Gagawin ko. Pangako, makukuha natin ang lupa na yan. Kahit na sa anong paraan na pwede kong gawin. Siguraduhin mo lang, Warren. Sa oras na madismayan na naman ako sa galaw mo, malilintikan ka na talaga sa akin. Tandaan mo, maiksi lang ang pasensya ko. Mainipin akong tao. Kaya sumunod ka sa binigay na palugit sa'yo. Wala akong pakialam kung anak kita. Kapag nagkamali ka, didispatcha kita. Naintindihan mo ba ako? Yes, Dad. Tumingin sa kanya ang Don na tila ba nang mabaliit. Ngumisi ito sa kanya at saka umalis na rin. Naiwang nakaluhod si Warren sa sahig. Nang lambot siya habang nakayuko na lamang. Hindi niya inakala na pagbibigyan pa siya ng isa pang pagkakataon. Pero hindi niya magawang maging masaya. Dahil alam niya, may buhay na kailangan mawala para magtagumpay siya sa dapat niyang gawin. Lumapit sa kanya ang isa sa mga tauhan ni Don Samuel, si Julian. Ang binatang si Julian lang ang nakakausap ni Warren sa lahat ng tauhan ng kanyang ama. Bukod kasi sa ito ang halos kaedad niya, si Julian lang ang hindi gaanong nakakailang lapitan. Ang iba, seryoso, masungit at mukhang palaging gustong pumatay ng tao. Noon pa man, batid na ni Warren na marami talaga ang kalakaran sa mundong ginagalawan ng kanyang ama. Saksi siya sa kung papaano mangamkam ng yaman si Don Samuel. Sa murang edad niya noon, naintindihan na niya ang taktika ng kanyang ama. Dinadaan ni Don Samuel sa paninindak para makuha nito ang gusto. Sa madaling sabi, yumaman ng Don sa iligal na paraan. Wala rin namang makapigil sa kanya. Dahil sa impluwensya nito, parang hawak din ito sa leeg ang batas. Dahil sa namulat si Warren sa ganoong sistema, hanggang sa makamuwang ay parang naging normal na rin sa binata ang mga hindi kanais-nais na gawain ng ama. Sa katunayan, kahit na ayaw niya, sinusunod niya ang mga utos ni Don Samuel. Kahit nabatid niyang mali yun. Sir Warren, may tumatawag po sa inyo. Iniabot ni Julian ang cellphone kay Warren na nanatili pa ring nakaluhod. Agad din namang sinagot ni Warren ang tawag. Nang marinig ng binata ang boses ng kanyang ina mula sa kabilang linya, pinatay niya agad ang cellphone. Alam kasi ni Warren na wala na namang ibang sasabihin ng nanay kundi ang humingi ng pera. Pal talaga ng muka. Pagkatapos man lalaki noon, lalapit-lapit ngayon sa akin para humingi ng pera. Umiling-iling si Warren nang tumayo na rin yon. Tiningnan nito si Julian na seryosong nakatingin sa malayo. Inayos sandali ni Warren ang kwelyo ng binata at saka tinapik sa balikat. Wala bang pinag-uutos sa'yo si Dad ngayon? Ha? Wala naman, sir. Bakit po? Tara,
Samahan mo muna ako. Saan, sir? Basta, kahit saan. Pagmaneho mo ko. Tumangulang ang lalaking si Julian. Agad din naman siyang lumabas ng mansyon. Gamit ang kulay itim na sasakyan, umalis sila ng asyenda. Habang nasa biyahe, hindi mapigilan ni Warren na kausapin si Julian. Yun lang naman kasi ang pwede niyang kakwentuhan sa mga nangyayari sa buhay niya. Alam mo, pinigilan na ako ng babaeng nag-aabol sa akin Bakit, sir? Sinabi ko ba naman na baog ako Naniwala naman siya, sir. Oo, kaya yun, lumayo ka agad. Alam mo ba kung bakit? Bakit, sir? Galing din kasi sa mayamang pamilya yun. Ang pakay lang nun magkaanak sa akin. Dahil akala niya baog ako. Ayun, sumibat ka agad ang tanga. Tama lang yun, sir. Pwede ba kapag tayo lang magkasama? Huwag mo na akong tawaging, sir. Yes po, ma'am. Nagpapatawa ka ba? Ayaw niyo po ng sir di ma'am na lang. Okay ka rin palabiro ka Well, gusto ko lang naman kasi ng kaibigan Tingin ko, magiging magkaibigan naman tayo. Kaya gusto ko kapag tayong dalawa lang tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. O sa kahit saan mo gusto. Ayos lang sa akin. Yung parang tropa lang ang turing mo sa akin. At saka, magpakita ka naman ng emosyon. Para ka robot kapag kausap kita Sandaling kinabig ni Julian ang manibela at saka sumagot. Sigurado po ba kayo dyan, sir? Bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman, sir. Nasanay lang talaga ako kay Don Samuel. Nung ako pa kasi yung assistant niya, talagang hindi ako pwedeng patanga-tanga. Bawal tumawa, kailangan seryoso pa rin kahit na nakikita kong may kulangot siya sa ilong. Nagkaroon ako ng trauma sa kanya Dati kasi nung baguhan ako, nakita niya ako nakangiti. Aba, bigla na lang niya ako sinapak. Tapos sinikmuraan. Doon ko nalaman na bawal palang ngumiti yung mga tauhan niya kapag nasa mansyon. Ako na humingi ng pasensya sa iyo Hindi ko rin alam kung bakit ganun ang ugali niya Kaya nga ako, sobrang napipressure na sa buhay. Siguro kung wala akong nakakausap, matagal na ako nagpatiwakal Hindi ko alam kung anong gagawin ko para maging proud siya sa akin. Nagtataka nga ako, sir Bakit ikaw, mabait ka? Yung ama mo hindi. Mas lalo naman yung mama mo. Saan ka kaya nagmana, no? Hindi ko nga rin alam Pero ang mahalaga na rin lang siguro matino pa rin ako. Ay, siya nga pala. Sama mo ako sa gagawin ko, ha? Sigurado ka ba, sir? Kung hindi mo kayang pumatay ng tao, ako na lang ang bahala. Bakit? May pinatay ka na ba? Marami na. Pero karamihan mga kriminal. Ganun ang trabaho ng mga hitman. Ganun ang trabaho ko dati. Kaya pala. Pero ako pa rin ang gagawa. Kung yun lang ang natitirang paraan para maging proud sa akin ng ama ko, gagawin ko yun. Pagkatapos ng sinabi ni Warren ay isang mahabang katahimikan ang naghari. Napatingin na lang si Warren sa labas habang pinagmamasdan ng kanilang dinaraanan. Patungo sila sa isang kilalang kainan sa medyo liblib na lugar. Makalipas lang ang halos 10 minuto ay nakarating na rin sila doon. Hindi naman marami ang mga taong naroon. Kadalasan kasi sa mga kumakain doon ay mga nag-stopover lang para kumain o magpahinga. Pinarada ni Julian ng maayos ang sasakyan sa gilid. Sinukbit nito ang baril sa tagiliran at sinuyod ng tingin ang paligid. Nang masigurong wala namang panganib na nakaamba, ay bumaba na rin si Warren. Medyo malayo ang biyahe natin. Kaya nasisiguro ko na masarap ang pagkain dito. Madalas akong kumain dito pagkatapos ko sa trabaho sa mansyon. Masarap dito, hindi ka magsisisi. Pumwesto na rin sila sa gilid kung saan may bakanting upuan at lamesa. Sandali nilang sinenyasan ng isang tindero at saka dali-dali silang umorder ng specialty roon na dinuguan. Naging masarap naman ang kain ng dalawa.
tamang kwentuhan lang na parang hindi nagkakalayo ang antas ng katayuan nila sa buhay. Sa mga puntong yon, komportable na ang isa't isa. Tila tropahan na lang ang turingan nila. Aalis na sana sila nang makita ni Warren ang isang matandang babae na napadaan sa kainan na yon. Nakilala niya ang matanda dahil ilang beses niyang kinausap yon. "Oh, bakit? May problema ba?" Yun, yung matanda na pinakikiusapan ko. Pero ayaw talaga pumayag. "Gusto mo bang lapitan ko na? Tumba ko na?" Hindi, wag. Kailangan natin pirma niya o kaya thumb mark. Kahit na ano na makakapagpatunay na pumayag na siya. Meron na ako naisip na paraan na hindi niya na kailangan pang mamatay. Tumingin si Warren kay Julian. May kung anong ngiti ang bigla na lamang sumilay sa mukha nito. Hinayaan na lang muna niya ang matanda. Bumalik na lang sila sa loob ng sasakyan. Nalaman ni Warren na malapit lang pala ang tirahan ng matanda sa lugar na yun. Ganun pa man, mas pinili na lang muna ni Warren na umuwi. Hindi pa siya handa na gawin ang kanyang binabalak. Dakong 9:00 ng gabi na makabalik na sila ng mansyon. Wala ang kanyang ama. Sa pagkakarinig ni Warren, may pinuntahan na namang okasyon si Don Samuel. Kaya naman tumungo na lang ang lalaki sa kanyang kwarto sa itaas. Agad siyang nahiga at mabilis din namang dumalaw ang antok. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang pumasok sa kanyang panaginip ang matandang babae. Nanlilisik ang mga mata noon at parabang gusto na siyang patayin. Nahihirapan ng huminga si Warren noong mga oras na yon. Mabuti na lang ay nagising siya dahil sa malakas na putok ng baril. Mabilis siyang napabangon. Tumingin agad siya sa orasan na nakadikit sa dingding. Mag-aalas 4 pa lang ng madaling araw. Agad siyang lumabas ng silid dahil sa pagkabahala. Pagdating niya sa sala, nakita niyang nasa bakuran si Don Samuel at ang mga tauhan nito. Sa pagkakataong yon ay wala si Julian. Naglakad ng kaunti si Warren para makita kung sino yung lalaking nakabulagta. Nang makalapit, napagtanto niya na hindi lang pala yung basta tao o mas maiging sabihin na hindi yun isang tao kundi isang halimaw. Duguan yon habang nakatali ang dalawang kamay. Pero ang mas pumukaw ng pansin ni Warren ay ang kakaiba nitong mukha. "Tunugin niyo ang aswang na yan! Ayaw kong makakalabas pa ang pangyayaring ito sa iba. Kapag kumalat to, lahat ng nandito ang pagbibintangan ko." Napatingin si Don Samuel kay Warren na nagtataka ang mukha. Maangas na lumapit ang Don sa anak. "Wag mo ko pakitaan ng ganyang mukha. Ayaw kong nawawala ng tiwala sa iyo." Bagyang binangga pa siya ng ama. Nanatili namang nakatayo si Warren sa aswang na nakabulagta sa lapag. Hindi makapaniwala si Warren na sa mga ganoong pagkakataon makakakita siya ng totoong aswang. Naririnig niya lang kasi noon yon sa mga usap-usapan ng mga magsasaka. Hindi siya naniniwala dati, pero dahil sa nasaksihan, nagbago ang kanyang pananaw. Agad na binuhat ng mga tauhan ni Don Samuel ang bangkay ng aswang. Sinubukan pa ni Warren na magtanong kung saan nakuha ang aswang na yon. Pero wala ni isa sa mga tauhan ang sumagot. Mabilis na bumalik si Warren sa loob ng kanyang silid. Kinontak niya agad si Julian para ipaalam ang nangyari. Pero sa kasamaang palad, hindi sumasagot ang lalaki. "Ay nako, kainis. Nasaan kaya yung isang yun?" Hindi mapakali ang lalaki sa loob ng kwarto. Pabalik-balik ang ginawa niyang lakad. Masyadong nilamon ng aswang ang utak niya. Hindi siya matatahimik hanggat hindi niya nalalaman kung paanong nakahuli ng aswang si Don Samuel. Sa kakaisip, hindi na makabalik pa sa pagtulog si Warren. Inabot na siya ng liwanag. Maaga siyang bumaba para alamin kung naroon na ba si Julian. Pero wala pa rin. Tinanong niya sa ibang tauhan. Pero maging ang mga yon ay di rin alam kung nasaan ang binata. "Nasaan na yung gagong yun? Lintik na yan. Kailangan ko siya mamaya sa lakad ko eh."
Sumapit ang tanghali, sa wakas ay sumagot na rin sa tawag niya si Julian. Oh, nasan ka ba? Kanina madaling araw pa ako naghihintay sa iyo eh. Nandito ako sa ubasan. Kasama ko yung mga magsasaka. Pumunta ka na lang dito. Nagmamadaling nagbihis si Warren. Gamit ang motorsiklo na nasa gilid ng garahe, tinungo niya ang ubasan. Malayo pa lang, tanaw na ni Warren ang kumpulan ng mga magsasaka. Nakita niya rin na naroon si Julian. Oh, anong nangyari dito? Hinawi ni Warren ang mga magsasaka. Pagtingin niya sa lapag, may isang lalaki ring nakabulagta. Katulad ng nakita niya sa kanilang bakuran, ganun din ang mukha nito. Kaya naman alam agad ni Warren na aswang ang isang yon. Naniniwala ka ba sa aswang? Kung hindi, maniwala ka na kapag sinabi kong aswang yan. Agad na hinila ni Warren ang binatang si Julian palayo sa mga tao. Sabihin mo nga sa akin, ano pa nangyayari? Kanina madaling araw nagising ako dahil sa isang malakas na putok. Nakita ko na lang sila dad sa bakuran na meron silang pinatay na aswang. Tapos ngayon, may aswang na naman? Ang totoo niyan, kaya hindi kita masagot sa tawag mo, yan ang inasikaso ko. Ngayon ko lang yan nadali. Kasama yan ng isang aswang na nahuli nila Don Samuel. Nakatakas yan eh, kaya sa akin na pinatrabaho. Saan yun nakita yan? Yung dalawang aswang, mga bagong pasok na magsasaka. Nalaman ni Don Samuel na aswang pala yun, kaya pinapatay niya kaagad. Teka, hindi ko alam na naniniwala pala si Papa sa mga ganyan. At saka, bakit parang galit na galit siya sa mga aswang? May alam ka ba tungkol dyan? Wala. Nagulat nga rin ako pagkasabi sa aking may papatayin akong aswang eh. Tingin mo, matagal nang may alam si Papa sa mga aswang? Hindi ko yan masasagot. Mag-6 na buwan pa lang naman akong nagtatrabaho sa kanya eh. Pero kung gusto mo, alamin natin. Wag na, ako na lang. Samahan mo na lang ako mamaya sa lakad ko. Ididispatch ako lang tong bangkay ng aswang, tapos maghahanda na rin ako. O sige, babalik na lang muna ako sa mansyon. Gulong-gulo ang utak ni Warren nung umagang yon. Bigla na lamang siyang naging interesado sa mga aswang. Malakas ang kutob niya na may kung anong ugnayan ng kanyang ama sa mga yon. Kitang-kita niya kasi sa mata ni Don Samuel kung papaano mandisik ang mga mata nito habang nakatingin sa bangkay ng aswang. Kaya naman, nang makabalik siya sa mansyon, agad niyang pinuntahan ang opisina ng kanyang tatay. Sakto naman nakaalis lang ni Don Samuel, kaya madali lang siyang nakapasok. Maingat niyang hinalungkat ang mga papel sa drawer at cabinet. Inisa-isa niyang lahat na makikitang dokumento na maaring may kinalaman sa mga aswang. Pero sa kasamaang palad, wala siyang mahanap kahit isa. Palabas na sana ng silid si Warren nang biglang bumalik ang kanyang ama. Nagmamadali siyang nagtago sa loob ng kabinet. Mula sa maliit na siwang, nakita niya ang ama na umupo sa harapan ng lamesa habang may kausap sa cellphone. Akala ko ba inubos mo na ang mga aswang na yan, Fuego? Bakit hanggang ngayon may aswang pa rin nakakalapit sa akin, ha? Gigil na gigil ang Don na nagawa pang sumuntok sa lamesa. Pinabalikan nila ako. Malakas ang kutob ko na gaganti na sila sa atin. Kung hindi ka lang sana tatanga-tanga, wala sanang ganito eh. Wala na sanang manggugulo ngayon. Kapag ginulo pa ako ng mga aswang na yan, ikaw ang papatayin ko. Naintindihan mo ba ako? Padabog na binaba ni Don Samuel ang cellphone nito. Sa sobrang inis ay binasag ng Don ang flower vase. Hindi ako papayag na hahadlangan nila ang pagyaman ko. Uubusin ko mga yan. Huminga ng malalim si Don Samuel. Biglang nagsalubong ang kilay nito nang mapansin na parang nagbago ang forma ng mga papel na nasa lamesa. Lumingon yon sa cabinet dahil sa hinalang may pumasok doon. Dahan-dahang lumapit si Don Samuel sa cabinet. Sobrang kaba naman ang nararamdaman ni Warren sa mga sandaling yon. Mabuti na lang ay dumating si Julian.
Dahil doon, naibaling sa iba ang atensyon ng Don. Don Samuel, na-dispatch ako na yung isang aswang na nahuli ko ngayong umaga lang. Magaling! Kapag may mga kahina-hinala sa mga tao sa asyenda, patay mo kagad ha. Huwag mo nang hintayin na magpalit pa ng anyo. Opo, masusunod po, Don Samuel. Sabay na lumabas ang dalawa ng opisina. Nakahinga naman ng maluwag si Warren nang makaalis na rin siya ng kabinet. Nagmamadali siyang lumabas roon bago pa siya makita ng kanyang ama. Habol ang hininga niyang nakabalik sa sariling silid. Sa puntong yon, nasisiguro na niya na meron na talagang ginagawa ang kanyang ama sa mga aswang. Bagay na nagtulak sa kanya para alamin kung ano ang nangyari sa nakaraan. Mabilis na lumipas ang mga oras at sumapit na rin ang kinagabihan. Yun na ang tinakdang oras para gawin ni Warren ang pinag-uutos ng ama. Pansamantala na muna niyang isinantabi ang tungkol sa aswang. Kailangan niya mag-focus sa lakad nila. Dahil kapag pumalya na naman siya, dalawa ang maaari niyang bagsakan, palayasin o kaya patayin. Handa ka na ba? Sigurado ka naman na gagawin mo to? Tanong ng binata habang nasa loob siya ng sasakyan. Nasa kalagitnaan na sila ng biyahe. Gagawin ko na to. Kapag hindi ko to ginawa, mahihirapan ako malaman kung anong koneksyon ni Dad sa mga aswang. Talagang interesado ka sa mga aswang, ano? Oo eh. Malakas kasi ang inaala ko na may ginawa ang ama ko sa mga aswang. Kaya dapat magtagumpay ako sa misyon kong ito. Dito nakasalalay ang pananatili ko sa mansyon. Ano nga palang gagawin mo? Hindi mo pa sinasabi sa akin yung naisip mong paraan kung papaano mapapapayag yung matanda. Kung ayaw niyang pumirma, thumb mark, ayos na. Daliri lang niya ang kailangan, hindi na siya. Paano mo naman gagawin yan? Pinakita saglit ni Warren ng isang botelya na may kasamang pampang-inject. Kailangan lang natin siyang mapatulog. Mas maganda nga yan kaysa patayin. Maya-maya, narating na rin nila ang lugar kung saan naroon ang lupain na kanilang kakamkamin. Ipinarada ni Julian ang kotse sa gilid ng kalsada. Dala ang papel, nilakad nila ang daan papasok sa lugar na matanda. Manda ka, Julian. Matanda lang ang pupuntahan natin. Hindi ko kailangan kabahan. Hindi ko alam pero nababahala ako eh. Nang matanong na nila ang bahay na matanda, huminga na lang ng malalim si Warren. Nilakasan na lamang niya ang loob para magawa niya yon. Naglakad sila papasok sa bakuran ng matanda. Hindi pa man siya nakakalapit sa pintuan ng bahay, nagbukas na yun. Bumungad ang matandang puti na ang buhok. Kagaya nung unang makita ito ni Warren, nagtataka pa rin siya kung bakit parang ang lakas-lakas pa ng matanda. Samantalang ayon sa impormasyon na nakalap nila tungkol sa matanda, nasa 80 anyos na yun. Ngunit si Warren ay kaswal na nagpakilala sa matanda. Ngumiti si Warren at kaswal na nagpakilala sa matanda. Magandang gabi po sa inyo. Nandito po ulit ako sa pagbabakasakaling. Ilang beses ka bang sasabihin sa inyo na hindi ako papayag sa gusto ninyo? Hindi ko ibibigay ang lupang ito kahit na magpatayan pa tayo. Lola, minaon po kayo. Pwede natin pag-usapan ng mga bagay-bagay. Kahit kailan talaga. Masahol pa sa halimaw ang Don Samuel na yan. Lahat gagawin niya para lang mas lalo siyang yumaman. Pero hindi ako papayag. Sisiguruhin ko na ako ang magiging tinik sa mga pinaplano niya. Sino pong Don Samuel? Huwag ka nang magkaila. Akala mo ba hindi ko alam na anak ka ng taong yon? Napagtanto ni Warren na kaya pala ayaw na ayaw pumayag na matanda sa kanya dahil mukhang may atraso din ang ama niya rito. Darating din ang araw na... Hindi na naituloy na matanda ang sasabihin nito nang mabilis na nagpunta si Julian sa likuran nito. Nilagay ni Julian na magkabilang kamay ng matanda sa likod. Bilisan mo na! Anong gagawin niyo sa akin?
Pasensya ka na, Lola, pero kailangan ko na talagang gawin to. Kinuha ni Warren ang pang-inject, saka dali-daling tinurok yon sa leeg na matanda. Wala pang 15 segundo, agad itong nawala ng malay. Binuot ni Julian ang matanda papasok ng bahay. Inihiga nila yon sa papag at saka inilabas ang mga papeles. Ay, salamat naman. Akin na yung daliri niyan. Isa-isa nilang nilagyan ng thumb mark na matanda ang mga dapat ay pirma ang naroon. Ilang sandali lang ay natapos na rin nila yon. Nakahinga ng maluwag si Warren. Dahil ang akala niya, nagtagumpay na sila sa kanilang ginawa. Pasensya na po talaga, Lola, pero kailangan ko makasalba eh. At itong lupain mo lang ang makakatulong sa akin. Julian, tara na. Mamayang madaling araw pagising na matandang yan. Sana lang huwag siyang magulat kapag pumunta na rito si Dad. Sigurado ka bang ayos na yan? Oo, ayaw pumirme. Di thumb mark na lang. Palabas na sana ng bahay ang dalawa nang biglang bumangon na matanda. Kinagulat nila yon lalo na nang makita nila ang namumulang mata nito. Oh, akala ko ba madaling araw pa gising yan? Pegi yata ay nabili kong pampatulog eh. Lumabas ng bahay ang dalawa nang tumayo na ang matanda. Nanlilisik ang mga mata nitong nagsalita. Nagbabayaran niya ang ginawa ninyo. Wala kayong pinagkaiba sa amo ninyo. Unti-unting nagbago ang anyo na matanda. Mas lalong kumulubot ang mukha nito. Nagkaroon din ito ng mahabang pangil at mahabang mga kuko. Dumami ang buhok nito sa mukha, maging sa mga braso din. Lintik! Aswang to, Warren! Takbo! Dinukot agad ni Julian ang dalang baril at saka tumakbo na rin sila paalis ni Warren. Nakita pa nilang lumundag ang matanda papunta sa puno ng kay Mito. Pagkatapos, bumaba yun sa dadaanan nila. Ano ba talagang ginawa ni Dad sa mga aswang? Bakit galit sa kanya? Hindi mo alam? Wala kang alam sa kademonyohan ng tatay mo? Pwes, mukhang hindi mo na talaga malalaman. Dahil ngayon pa lang, mamamatay ka na! Pinaputukan ni Julian ang aswang na matanda. Mabilis yung nakailag. Gumapang yung paakyat naman sa puno ng nyog. Takbo! Bilis! Pinapaputukan ni Julian ang aswang habang patungo sila sa pinagparadahan ng sasakyan. Nang malapit na sila roon, bigla na lamang lumitaw ang matanda sa gilid. Nagawa nitong dakmain si Julian. Tinamaan ng binata sa balikat. Napaiga si Julian sa lupa habang nasa ibabaw nito ang matanda. Mauna ka na! Hindi kita iiwan! Mauna ka na, huwag kang tanga! Wala tayong mapapala kung hindi mo madadala mga papeles kay Don Samuel! Pilit na sinasalag ni Julian ang bawat kalmot na matanda. Wala itong magawa dahil nabitiwan nito ang baril nang kalmutin siya sa kamay ng aswang. Hindi kayo magtatagumpay sa binabalak ninyo! Kumuha si Warren ng malaking bato sa gilid. Pinukol niya yon sa ulo ng matanda. Dahil doon, nakaramdam ng hilo ang aswang at nagawang itulak palayo si Julian. Bilis! Bilis! Nagmamadali sila makapasok ng sasakyan. Si Warren na ang nagkusang nagmaneho dahil sugatan ng kamay ni Julian. Bago sila umalis, nakita lang nila ang matandang nakatayo. Hindi na sila nito hinabol, pero nagbigay ito ng babala sa kanila. Nalalapit na ang pagiganti namin mga aswang! Magtatapos ang buhay ng mga tao sa kamay namin! Pinaharurot na ni Warren ang sasakyan paalis. Mabuti na lang din ay wala silang nakakasalubong na ibang sasakyan kaya naman agad silang nakalayo roon. Hingal na hingal si Warren. Habang si Julian naman ay tinalian ng tela ang kamay nitong nasugatan ng aswang. Ano? Ayos ka lang ba? Huwag mo akong intindihin. Malayo naman to sa bituka eh. Lintik na yun ah. Hindi ko inaasahan na aswang pala'y matandang yun. Kailangan malaman ni Don Samuel ang tungkol sa matanda. Pero ang iniisip ko lang, paano kung hindi umalis ang matanda doon? Mas okay sana kung pinatay na lang din natin habang natutulog eh. Sigurado ako na aalis na matandang yon.
Matatakot yon dahil sa dami ng tauhan ni Dad. Kung sakali mang hindi siya umalis, mamamatay lang siya eh. Kilala mo naman ang dad ko, di ba? Bumuntong hininga na lamang si Julian, habang si Warren naman ay itinuon na lamang ang atensyon sa kanyang pagmamaneho. Makalipas lang ang ilang minuto, nakauwi na rin sila sa mansyon. Saktong-sakto naman na naroon ang kanyang ama. Mukhang good mood habang nagbabasa ng dyaryo. Huminga ng malalim si Warren bago tuluyang pumasok ng mansyon. Hawak-hawak niya ang papeles at taas noo pang lumapit sa ama. Dad, okay na. Nagawa ko na yung pinagagawa nyo. Binitiwan ng Don ang hawak na dyaryo. Sandali pa itong napatingin kay Julian na halata ang sugat sa kamay. Diba sabi ko naman sa inyo, Dad, makukuha natin ang lupang yon. Oh, eto mga papeles. Kinuha ni Don Samuel ang papeles. Huminga ito ng malalim. Nagulat na lamang si Warren nang isampal sa kanya ng ama ang mga papel na yon. Ginagago mo ba ako, ha? Bakit, Dad? Anong problema? Ginawa ko naman ang gusto mo ah. Makukuha na natin ang lupain na matanda. Paano mo makukuha ang lupa na yon kung puro thumb mark ang nandyan? Nag-iisip ka ba? Pirma ang kailangan ko, hindi thumb mark. Kailan pa naging valid ang thumb mark? Warren, ha? Kailan pa? Ay nako, kahit kailan talaga napakawalang kwenta mong anak. Sinampal pa ni Don Samuel ng malakas ang binatang si Warren. Mahilo-hilo itong napaatras. Matutumba sana ito pero nasa lusya ni Julian. Nagawa mong makunan ng thumb mark ang matanda pero hindi mo napapirma? Ginagawa mo ba akong siraulo, ha Warren? Ang lakas ng loob mong humarap sa akin ang nakangiti kahit palpak na naman ang ginawa mo. Biglang inagaw ni Don Samuel ang baril ng isa sa mga tao nito. Itututok na sana nito ang baril kay Warren pero nagsalita si Julian. Aswang huy matanda. Natigilan si Don Samuel at tila naiiritang tumingin kay Julian. Anong sabi mo? Magkasama kami ni Warren nang puntahan namin yung matanda. Maayos lang ang pag-uusap namin nun. Malapit na namin siyang mapapayag. Pero nang makita niyang pangalan niyo sa papel, bigla na lang siya nagalit. Nagpalit siya ng anyo sa mismong harapan namin. Sa sobrang gulat namin, hindi ako nakapaghanda. Bataki kaagad yung matanda. Naisalag ko yung kamay ko kaya ako nagkaroon ng ganito. Nang makalabas kami ng bahay niya, nagpaputok ako sa kanya. Pero hindi ko maintindihan kung bakit parang hindi siya tinatablan ng bala eh. Kaya naman, kinuha ko na lang yung itak sa ibabaw ng drum. Pag-atake niya uli, tinaga ko siya. Naputol yung daliri niya dahil doon. Wala na kaming choice ni Sir Warren. Kinuha na lang namin ang daliri sa pag-aakala na pwede magamit yung para makuha na yung lupa na matanda. Pero Don Samuel, maniwala ka. Malapit na namin siyang mapapirma. Pero bigla na lang siyang naging aswang eh. Kaya ang nagawa namin, gamit ang daliri niya, naglagay na lang kami ng thumb mark. Kasi akala namin pwede na yun eh. Kabado si Julian ng mga sandaling yon kung maniniwala sa kanya ang Don sa imbento niyang senaryo. Mabuti na lang nakatunog si Warren kaya ginatungan niya yon. Sorry Dad pero ginawa ko naman ang makakaya ko para makumbinsi siya eh. Pero hindi ko lang talaga alam kung anong problema niya sa'yo. Nagalit siya bigla at naging aswang eh. Galit na galit siya sa'yo. Ang sabi niya pa, pagbabayarin ka raw niya sa lahat ng ginawa mo sa kanila. Galit ang mga aswang sa'yo, Dad. Hindi ko alam kung bakit. Don Samuel, mawalang galang na ho ah. Pero sa palagay ko, mas kailangan nating unahing iligpit yung matanda dahil bantayon sa seguridad ninyo. Nalihis ang usapan ng mga oras na yon. Kitang-kita ang pagiging tensyonado ng Don. Sa mga narinig niya, hindi nito maiwasang hindi kabahan. Napalunok yon ng laway at biglang pinagpawisan ng noo. Patunayan niyo sa akin na totoo ang sinasabi niyong dalawa. Dad, mapapatunayan lang namin na totoo nangyari kapag binalikan natin ngayon ang matanda sa bahay niya. Ang tanging katibayan lang namin sa harapan ninyo ngayon ay ang sugat na tinamo ni Julian. Sige, ihanda niyo ang sasakyan.
Hindi ko palilipasin ng gabing ito na hindi napapaslang ang matandang yon. Hindi malaman ni Warren nung oras na yon kung bakit parang pagdating sa aswang, natataranta ang kanyang ama. Kung tutuusin, hindi naman mabilis maniwala sa kwento ang kanyang ama. Pero dahil aswang ang usapan, hindi yun nagdalawang isip na pakinggan sila. Naiwan sandali si Warren na tulyan sa sala. Iiling-iling namang tumayo si Warren mula sa pagkakasampal ng ama. Maraming salamat Ang galing mong gumawa ng kwento. Hindi ko rin alam ang gagawin ko kanina eh. Buti na lang nakapag-isip kagad ako ng palusot. Buti na lang kamo naniwala kaagad si Dad. Malakas talagang hinala ko na meron siyang ginawa sa mga aswang kaya gano'n ang reaksyon niya eh. Malalaman din natin kung ano yon. Tara na, baka makalata pa si Don Samuel. Pinangunahan ni Warren na tulyan ang pagpunta sa kinaroroonan na matanda. Pagkarating nila roon, inabutan nilang bukas ang bahay. Habang hawak ang mga baril ay maraan silang pumasok ng bakuran. Nilibot nila ang paligid. Pinasok nila ang bahay pero hindi na nila nakita pa ang aswang. Ganun pa man, ilang mga kagamitan ang nakita nila roon na nagpapatunay na hindi nga tao ang matanda. Nabasa nila sa kulay itim na libro ang tungkol sa mga aswang. Bukod pa ron, meron din silang mga nakitang larawan ni Don Samuel na parabang pinapahiwatig doon na matagal na talagang pinagpaplanuhan ang gagawing pagpaslang sa Don. Don Samuel, mukhang noon pa man pinag-aanda na nila ang pagiganti nila sa inyo. Dad, ano ba talagang ginawa niyo sa mga aswang? Bakit ka nila gustong... Manahimik ka! Wala akong ginawa sa kanila! Namumula ang mukha ni Don Samuel at nanginginig pa ng bahagya ang kamay. Hindi na nito maitago ang pangamba. Kitang-kita sa mata ng Don na meron talaga itong tinatago. Kayong lahat, wala kayong palalapitin o papapasukin sa asyenda na hindi kilala ha? Kapag may nagpupumilit, patayin ka agad! Lahat ng hindi pamilyar, ituturing na aswang! Huminga muli ng malalim ang Don at saka inayos ang kwelyo. Lumunok ito ng laway na parabang yun ang papawi ng kanyang uhaw. Julian, sunugin niyo itong bahay na to! Masusunod, Don Samuel. Nagmamadaling umalis si Don Samuel. Nauna na itong sumakay sa itim na kotse at saka mabilis na humarurot. Walang ititira na kahit ano Magiging abong lahat ng nandito. Agad na kumilos sa mga tauhan, habang si Warren naman ay nasa gilid lang. Kabado rin siya sa mga nangyayari. Ayon kasi sa obserbasyon niya sa kanyang ama, nakikita niyang unti-unti yung binubunyag ng mga kilos nito. Kinababahala lamang ni Warren, kasama siya sa mamamatay kapag gumanti na ang mga aswang. Mga ilang sandali lang, pinaliyab na nila ang bahay. Habang pinapanood nila na natutupok ang bahay na matanda, biglang pumasok ang ideya sa utak ni Warren. Julian, may mga kontak ka ba sa mga business partner ni Dad? Mula nang hindi ako sumasama sa kanya, wala na akong access sa mga nakakasalamuha niya eh. Bakit? Kailangan ko makausap si Don Fuego. Malakas ang kutob ko na meron siyang nalalaman sa ginawa ni Dad noon. Narinig ko sila makausap sa phone Kaya sigurado akong masasagot ni Don Fuego ang mga tanong ko. Bakit ba gusto mong malaman ang ginawa ni Don Samuel noon? Kung sakaling malaman mo nga, ano naman ang gagawin mo? Hindi ko alam. Siguro dahil gusto ko lang na makilala kung sino ba talaga siya. Dahil mula nang yumaman kami, pakiramdam ko ibang tao na siya. Alam ko kung saan nakatira si Don Fuego. Dahil minsan na akong isinama ni Don Samuel doon. O sige, samahan mo ako. Tumango si Julian. Sakay ng itim na sasakyan ay umalis na rin silang dalawa. Hindi na nila naisip na umuwi ng mansyon. Pakiramdam kasi ni Warren noong mga oras na yon ay kailangan na niyang makausap si Don Fuego. Halos isang oras din ang kanilang binyahe, kung saan saang liblib na lugar na rin sila dumaan. Kalaunan, nakita na rin nila ang bahay ni Don Fuego. Malayo pa lang,
nakikita na ni Warren na parang medyo madilim sa mansyon nandun. Hindi yun kagaya ng sa kanila na halos bawat paligid ay may ilaw. Sigurado ka bang dyan nakatira si Don Fuego? Mukha namang abandonado ah. Kung tama ako ng pagkakakilala, hindi yan ang pinakabahay niya. Dumadalaw lang siya dyan paminsan-minsan. Ganyan talaga ang bahay ng mga taong may ginagawang iligal. Madalas, nakatirik sa mga liblib. Naglakad na rin sila palapit. Sa madidilim na parte lamang sila dumaan dahil ayon kay Julian, maraming nagbabantay doon. Pero habang papalapit sila, napansin nilang parang walang tao sa labas ng gate. Para makumpirma, dahan-dahan silang lumapit. Dito na nila nakita na nakabulagta ang dalawang gwardiya sa gilid. Nagkalat ang dugo sa sahig. Halos sumiwalay na ang ulo sa leeg nito. Putya naman oh. Kadiri! Warren, hindi taong pumatay nito. Aswang! Si Don Fuego! Nagmamadali silang pumasok sa loob. Lahat ng taong nadadaanan nila ay puro patay na rin. Damay pati ang mga kasambahay na nakabulagta rin sa sala. Umakyat sila sa taas para hanapin ang silid ni Don Fuego. Inisa-isa nila ang silid, pero hindi nila yon nakita. Kaya naman sinubukan nilang pumunta sa mga silid na nasa ibaba. Pagpasok nila sa silid ng mga kasambahay, nakita nila roon si Don Fuego. Takot na nakasiksik sa ilalim ng kama. Don Fuego, ako ito si Warren, anak ni Don Samuel. Kasama ko si Julian. Nagmamadaling lumabas ang Don. Halos maiyak-iyak na ito at hindi makapagsalita. Kaya naman pinakalma na muna nila ang matanda. Nahimasmasan din yun matapos lang ang ilang minuto. Don Fuego, sabihin mo nga sa akin, anong nangyari dito? Bakit patay na yung mga tao mo? Ang mga aswang, sila ang may gawa ng lahat ng ito. Naniningil na sila. Babawiin na nila ang nawala sa kanila. Warren, nasa pangalib din ang buhay ng papa mo. Si Don Samuel ang dahilan ng matindi nilang galit. Hindi ko po kayo maintindihan eh. Pwede bang sabihin niyo sa akin kung ano ba talaga ang nangyari nun? Kung ano ba talaga ang kasalanan ni Dad sa mga aswang? Bumuelo ng malalim na paghinga ang matandang si Fuego saka nagkwento. Noong nagsisimula pa lang kami ng papa mo sa negosyo, natuklasan namin ang isang kuweba na malapit sa paanan ng bundok. Hindi ko matandaan kung bakit kami pumasok noon. Pero natuklasan namin na doon naninirahan ng mga aswang. Nung una, wala naman kaming pakialam sa mga aswang. Kasi wala naman kaming mapapala sa kanila. Pero nang makita namin na may itinatago silang yaman, hindi kami nagdalawang isip na kunin ang mga yon. Pero hindi ang mga gintong yon ang gusto nilang maibalik, kundi ang puso ng mga aswang. Yun ang dahilan kung bakit sila nagbabalik ngayon. Oh? Puso ng mga aswang? Ang puso ng mga aswang, para siyang itlog pero kulay itim. Nakalagay yon sa garapon. Nang ikonsulta namin yon sa albularyo, nagdadala raw ng swerte sa negosyo ang puso ng mga aswang. Dahil doon, itinago ni Don Samuel ang puso ng mga aswang. At hindi nga kami nagkamali. Bigla na lang lumago ang negosyo niya, pati na rin ang sakin. At para hindi na kami mahabol ng mga aswang, inutusan ako ng papa mo na ipamasakir ang mga aswang sa kuweba. Akala ko tapos na sila, kasi pinasabog namin ang kuweba na yon. Pero hindi ko inakala na may mga nakatakas pa pala. At ngayon, nagbabalik sila para sa puso ng mga aswang. At para makaganti sila sa amin, papaslangin nila kami. Lahat ng tao sa asyenda at ang mga baryong nasasakupan ni Don Samuel. Dumaloy ang kakaibang kaba sa sistema ni Warren sa mga pagkakataong yon. Hindi siya makapaniwala na ganun kalala ang ginawa ng kanyang ama. Sabihin niyo nga sa akin, alam niyo ba kung saan nakalagay ang puso ng mga aswang? Hindi. Mula nang mapa sa kanya yon, hindi ko na yon nakita pa. Pero sigurado ako na itatago yun ni Don Samuel na malapit lang din sa kanya.
Sa mansyon. Pwedeng nasa loob lang yun ng mansyon. Warren, mag-iingat kayo. Mas nakakatakot si Don Samuel kumpara sa mga aswang. Wala siyang sasantuhin, kahit ikaw. Kaya huwag kang papahuli sakaling makuha mo na ang puso ng mga aswang. Hindi siya magdadalawang isip na paslangin ka. Maraming salamat po sa mga sinabi nyo. Sa ngayon, sumama kayo sa amin. Hindi ka naligtas dito. Siguradong babalik ang mga aswang dito para hanapin ka. Mabuti pa nga. Nagpapasalamat din talaga ako at dumating kayo. Kasi kung hindi, baka... Ha? Bigla silang nakaramdam ng malalakas na kalabog sa sala. Binarha naman kagad ni Warren at Julian ng lamesa ang pintuan. Sa likuran! May daan doon! Tara! Sumunod kayo sa akin! Bilis! Tumakbo sila patungo sa likuran ng mga silid na yon. Sinuri muna ni Julian kung may aswang sa labas. Nang masiguro na wala naman, ay mabilis silang tumakbo paalis. Nasa likuran lang nila ang Don nang biglang marinig nila ang mabangis na angil. Paglingon nila sa likuran, nagulat na lang sila nang biglang dagitin ng aswang si Don Fuego. Pinagbababaril ni Julian ng aswang, pero dahil sa bilis nitong makalipad palayo, hindi na nila nagawa pang bawiin ang Don. Kailangan na nating umalis. Wala na tayong magagawa para sa kanya. Anak ng tinapay naman, oh! Umiiling-iling na tumakbo si Warren at Julian. Pero bago nila marating ang kinaroroonan ng kanilang sasakyan, may dalawang aswang ang bigla nilang lumitaw sa gilid ng sasakyan. Sa likod ka lang! Pinagbababaril ni Julian ang dalawang aswang. Medyo nahirapan ang binata na matamaan yon dahil sa masyadong malikot ang mga yon. Pero dahil talagang biyasa si Julian sa mga ganong sitwasyon, hindi niya yun tinigilan. Sobrang focus ang ginawa ni Julian para lang matamaan ng isang aswang. Pagbulagta ng isa, gumapang naman palapit sa kanila ang isa pa. Nahila si Warren papunta sa ilalim ng sasakyan. Uy! Tulong! Huwag kang gumalaw! Baka tamaan ka! Baliw ka ba? Anong huwag gagalaw? Hinihila ako! Tumakbo si Julian patungo sa kabilang parte ng sasakyan. Doon niya binaril sa likod ng aswang kaya nabitiwan na rin nito ang binata. Magaling ka pala talaga, ha? Tara na! Kailangan na natin makalis dito. Baka dumating pa ang ibang aswang. Wala nang sinayang na pagkakataon si Warren at Julian. Agad silang sumakay sa kotse at mabilis na pinaandar. Hindi pa sila nakakalayo, natanaw na ni Warren sa likuran na may iba pang aswang ang lumitaw sa mansyon ni Don Fuego. Sakto, alis natin. Mukhang isusunod na nila si Don Samuel. Kailangan na natin siyang maabisuhan ngayon. Pero kailangan natin makuha ang puso ng mga aswang. Yun lang ang paraan para tumigil na sila. Sige, mamanmanan ko si Don Samuel sa mansyon para malaman ko kung saan sa mansyon niya pupunta ng puso ng mga aswang. Sobrang kabado ni Warren sa mga oras na yon. Pero sa kabilang banda, nakakaramdam din siya ng awa para kay Don Fuego. Pinagdarasal na lamang niya na sana magkaroon ng himala para makaligtas ang Don. Hindi malaman ni Warren kung papaano sisimulang kausapin ang kanyang ama tungkol sa puso ng mga aswang. Pagdating niya ng mansyon, nakita niyang may hawak na baril si Don Samuel habang umiinom ng alak. Sinenyesan siya ni Julian na ipagpaliban na lamang na kausapin si Don Samuel at baka siya ang maputukan. Saan kayo galing? At bakit ngayon lang kayo? Kasi Dad, May nakasalubong kaming aswang sa daan, Don Samuel. Sinubukan namin silang iligaw para hindi sila makarating dito. Nagkaroon lang po ng konting problema pero hindi na sila sumunod pa. Warren, ikaw ang magkasikaso ng pagbubungkal sa lupang yun na matanda. Kukunin natin yung total. Wala na rin naman tao doon. Hindi ba kailangan muna nating hulihin yung matandang aswang? O bakit? Naduduwag ka ba? Natatakot ka ba sa mga aswang na yan? Hindi naman. Anong hindi? Kitang-kita sa mukha mo. Takot ka. Takot na takot. Hinawakan ni Don Samuel sa kwelyo ang binatang si Warren at saka tinulak ng malakas. Bakit ka matatakot sa mga aswang na yan? Aswang lang yung mga yan. Mas nakakalamang ang tao. Tayo, marami tayong gamit.
at pera na pwedeng gamitin na pamatay sa kanila. Kaya ikaw, bakit ka natatakot, ha? Natatakot ako para sa kaligtasan nyo, Dad. Ha? Anong pinagsasasabi mong animal ka? Iniinsulto mo ba ako? Anong tingin mo sa akin, tanga? Duwag na katulad mo! Dad, nagpaparamdam na silang lahat. Nangyayari ang lahat ng ito dahil gusto nilang gumanti sa iyo. At Sir Warren, hayaan na muna natin si Don Samuel na magpahinga. Huwag mo na siyang... Hindi na naituloy ni Warren ang sasabihin niya nang marasyang dinakma ng ama at sinampal ng malakas. Sa lakas ng sampal ay napasubsob na naman si Warren sa sahig. Paghihigante! Kung makapagsalita ka parang may alam ka sa mga nangyayari, ha? Dad, ano ba kasi talagang nangyari noon? At bakit galit na galit sa iyo mga aswang? Anong karapatan mo na tanungin ako ng ganyan? Ha? Ano? Pinagsisisipa ni Don Samuel ang anak hanggang sa mapadapa na ito sa sahig. Habang si Julian naman napapangiwi na lamang sa gilid. Gustuhin man itong umawat pero hindi niya yun pwedeng gawin. Mapapahamak din siya kapag pinigilan niya ang Don sa galit nito. Dad, lulusog na sila dito. Lahat ng nasa asyenda, lahat ng baryo na nasasakupan nyo ay mapapahamak. Kaya kung ano man ang kinuha nyo sa kanila, ibalik nyo na lang. Lalong nang galaiti si Don Samuel noong mga sandaling yun. Nanlilisik ang mga mata nitong muling dinakma ang anak na si Warren. Pinagsasasapak nito ang binata sa muka. Mabuti na lang ay tumunog ang cellphone ng Don kaya ito huminto. Julian, alisin mo nga yan sa harapan ko at baka mapatay ko pa yan. Dinampot ni Don Samuel ang cellphone at saka lumabas ng mansyon. Nilapitan ni Julian ng duguan si Warren. Inalalayan niya itong makatayo at inakay na lang paakyat sa silid nito. Putok ang labi ni Warren. Namamagari ng kilay nito dahil sa ilang beses na tinanggap na suntok. Ikaw naman kasi, sinabi ko na kasi sa iyo na huwag na muna natin babanggitin ang bagay na yun kay Don Samuel. Nasaktan ka tuloy. Julian, kailangan na nating malaman kung saan nilagay ni Dad yun. Kung hindi, maraming mapapahamak. Madadami yung mga taong wala nang kinalaman sa ginawa ng tatay ko. Kagaya nga na sinabi ko sa iyo, hindi yan magiging madali. Kung ang puso ng mga aswang ang nagdadala ng swerte para kay Don Samuel, siguradong hindi niya yung basta-basta itatago sa kung saan lang. Kaya ang magandang gawin natin ngayon, kumalma muna. Sundin mo yung pinapasikaso niya sa iyo at saka tayo bubuelo kung anong susunod na gagawin. Huminga na lang ng malalim si Warren habang pinupunasan ng dugo sa kanyang pisngi. Kinabukasan ng umaga, kahit na masakit-sakit pa ang muka, ay maagang umalis si Warren para asikasuhin ang lupang nakamkam nila galing sa matandang aswang. Naipahanda ang mga tao, mga truck at ilang equipment para sa pagbubungkal. Kasama pa rin ni Warren si Julian sa mga oras na yun. Tila ang lalaki na rin ang kanyang naging kanang kamay. Dahil ito lang din naman ang mapagkakatiwalaan niya sa mga tauhan ni Don Samuel. Nang makarating sila sa lugar, agad na sinimula ng mga tauhan nila ang pagbabaklas. Hanggang si Warren naman ay nagsusupervise lamang sa mga gumagawa. Maghapong pagbubungkal ang ginawa nila. Pagsapit ng alas 5, medyo malalim na rin ang kanilang nahukay. Hindi ko alam kung anong klaseng pasugalan ba ang gagawin nila rito. Bakit pa kailangan magukay? Napailing na lamang si Warren habang nakaupo sa katawan ng puno. Kakagat na ang kadiliman nang biglang tumigil ang mga tauhan nila sa pagbubungkal. Nagtaka si Warren kung ano ang pinagkakaguluhan ng mga iyon. Lumapit si Warren at Julian. Pagtingin nila sa malalim na hukay, nakita nilang may tunnel doon. Pansamantalang pinatigil ni Warren ang mga gumagawa. Nag-utos siya ng 4 na tao para bumaba roon at alamin kung anong meron sa tunnel na yon. Pero alas 7 na ng gabi ay hindi pa rin nakakabalik ang 4 na tauhan. Isang oras na halos, wala pa rin yung mga taong yun ha. Pababain na kaya natin? Wag, hindi natin alam kung anong nasa ibaba niyan. Diyos ko naman, panibagong problema na naman to eh. Natigil ang pag-uusap ng dalawa na makabalik na ang isang tauhan nila.
Pero nagulat sila nang makita ang itsura nito. Duguan ng lalaki, laylay na balat sa kalahating muka. Nagkanda punit-punit na rin ang suot nito. Nagdulot ng pagkataranta sa lahat nang makita ang lagay ng lalaki. Oh, anong nangyari sa'yo? Boss! Aswang, boss! Aswang! Hindi na naituloy ng lalaki ang kanyang sasabihin nang bumagsak na ito sa lupa. Bubuhatin pa sana ni Warren ang lalaki para ipasok sa van, pero nakaramdam sila na parang may mga nagtatakbuhan. Nang maramdaman ni Julian na nanggagaling yun mula sa tunnel na nahukay nila, sinigawan na ni Julian ang mga kasama nila. Kunin niyo ang mga baril ninyo! Nagsialisan sila sa hinuhukay nila. Pabilis na pumwesto ang mga tao sa likuran ng mga sasakyan na truck. Ilang sandali lang nakita na nilang may mga naglabasang aswang sa tunnel. Ngayon na! Niratrat nila ng bala mga aswang na naroon. Karamihan sa mga yon ay direktang sinalo ang mga bala na pinaulan nila. Wala pang 5 minuto, bumulagta na ang mga yon. Sandaling namayani ang katahimikan. Buong akala nila ay nanalo na sila sa laban. Ang hindi nila alam, nagsisimula pa lang pala ang lahat. Marahang naglakad ang mga tauhan palapit sa hukay. Nagulat na lamang sila nang isa-isa silang hinila pa ilalim. Muling nagpaputok sila Warren, pero sa mga sandaling yon, nagulat sila nang may mga aswang na ring nagsilabasan mula sa ibang parte ng lugar. Uta yata ng aswang ang ilalim ng lugar na ito eh. Buwisit talaga oh. Marami ang aswang. Di hamak na triple ang bilang nito kumpara sa kanila. Kahit na baril ang ginagamit nilang armas, hindi nagiging madali sa kanila ang oras na yon. Bukod sa may kadiliman ng sulok-sulok, mabibilis at talaga namang maliliksi ang mga aswang. Yun ang bagay na naging kahinaan nila. Atras! Atras! Wala silang nagawa kundi ang umatras na lang muna. Habang tumatagal kasi, dumadami ang nasa paligid nila. Mabibilis silang nagsakayan sa mga sasakyan. Ang isang van na kanilang dala ay hindi na nakaandar dahil nadali ang magmamaneho, habang ang iba naman humarurot na paalis. Kahit na mabilis ang kanilang pagpapatakbo, may iba pa rin talaga na nagagawang makasunod sa kanila. May mga aswang na lumilipad, at kahit ang ibang gumagapang lang ay parang kasing bilis ng motorsiklo. Warren, ikaw magmaneho. Babarilin ko yung mga humahabol sa atin. Nakipagpalitan ng pwesto si Warren kay Julian. Nilusot naman ni Julian ang kalahati ng katawan niya sa bintana. Gamit ang mahabang baril ay niratrat niya ang mga aswang na nakakapit sa sasakyan ng mga kasama nila. Asintado si Julian kaya madali niyang tinatamaan ng mga yon. Ginawa niyang triple ang bilis ng takbo ng sasakyan. Wala na silang pakialam kung saan sila sumalpok. Parang mas gugustoy na nilang maaksidente kaysa malapa ng mga salot na nilalang. Makalipas ang halos 10 minuto, tuluyan na nilang naiwanan ng mga aswang. Nakahinga na rin ng maluwag si Warren. Pero ang iniisip niya sa mga oras na yon ay kung papaano na naman sasabihin kay Don Samuel ang nangyari. Sugatan ng mga tauhan nila nang makapasok na sila ng asyenda. Pagdating nila ng mansyon, nakita kagad nila ang Don na nasa dining area. Nagmamadaling lumapit sa kanila si Don Samuel na halatang iritado. Dad, yung inuukay nating lupain ng matanda, pugad ng mga aswang. Napanganga ang Don sa narinig. Kitang-kita sa mukha nito ang takot na pilit kinukubli sa pagkukunwaring galit. Anong pugad ng aswang? Matagal nang walang pugad ng mga yan dito. Kung ayaw mong tingnan mo na lang ang mga tao natin sa labas, Dad. Sila na lang ang mga natira. Lahat yan sugatan. Kung tatanungin mo sila, uulitin lang nila ang sinabi ko. Huwag yun ang itanggi na talagang buhay na buhay pa ang mga uri nila. Dad, ang kailangan natin ngayon, gumawa ng paraan kung paanong hindi makakarating ang mga aswang dito. Hindi nagsalita ang Don. Napansin lang ni Warren na humigpit ang pagkakahawak ng Don sa baso ng alak. Samantala,
Palagay ni Warren ay yun na ang tamang pagkakataon para itanong sa ama kung nasaan ang puso ng mga aswang. Hindi na siya magsasayang pa ng oras dahil habang lumalala ang sitwasyon, mas lalong nagiging malinaw kay Warren ang mga susunod na kapahamakan na pwedeng mangyari. Dad, ibalik nyo na lang ang kinuha nyo sa mga aswang para wala nang mapahamak na iba. Madadamay ang mga sibilyan eh. Ang mga magsasaka natin, ang mga residente sa baryong itinayo ninyo. Dad, nakikiusap ako bago pa mangyari ang kinatatakutan nating lahat. Ibalik nyo na po ang puso ng mga aswang. Agad na napatingin ng masama ang Don kay Warren nang marinig ang mga salitang yon. Otomatikong nag-init ang ulo ni Don Samuel. Saan mo nalaman ang tungkol dyan, ha? Saan? Kay Don Fuego. Pero wala na si Don Fuego. Kinuha siya ng mga aswang. Kaya nasisiguro ko na kayo na Hindi nila pwedeng mabawi ang puso ng mga aswang. Matagal ko nang iniingatan yon. Kaya hindi ako papayag na mawala yun sa akin. Wala akong pakialam kung magkamatayan man. Ayaw kong mawala mga yaman ko. Kaya kahit ikamatay ko, ilalaban ko yon. Dad, yaman pa rin ba nasa isip nyo? Kahit alam nyong maraming mapapahamak na inosente? Hindi mo ba iniisip yung mga batang nasa baryo? Yung mga matatanda na kahit may mga sakit gusto pa rin mabuhay? Yung mga magsasaka na nagtatrabaho sa inyo para lang mas lalo kayong yumaman? Hindi nyo ba sila inaalala? Anong pakialam ko sa kanila? Ang mahalaga lang sa akin ay huwag mawala ang mga pinaghirapan ko. Bahala sila sa buhay nila. Kung ganon, wala ka rin pakialam sa akin? Wala rin akong pakialam sa iyo. Dahil kahit na kailan, wala ka namang magandang naidulot sa buhay ko. Napakawalang puso mo. Napakamakasarili mo, Dad. Wala kang malasakit sa mga taong tumutulong sa iyo. Kahit na ano pa ang sabihin mo, hindi ko ibibigay ang puso ng mga aswang. Yun lang ang epektibong pampaswerte sa buhay ko. Kaya manigas ka dyan! Biglang kinuha ni Warren ang baril ni Julian. Buong tapang niya itong itinutok sa kanyang ama. Kung wala ka ng pakialam sa akin, wala na rin akong pakialam sa iyo. Ibigay mo ang kailangan ko. Kasi kung hindi ako magdadalawang isip na. Na ano? Iputok sa akin yan? Hindi mo nga napatay yung matanda tapos ako pa na ama mo ang papatayin mo? Warren, mahina ka. Duwag ka. Bata ka pa lang. Alam ko nang mahina ang loob mo. Kaya hindi mo ako matatakot na... Nanlaki ang mata ng Don nang biglang iputok ni Warren ang baril sa paanan ni Don Samuel. Napatras pa ang kanyang ama dahil sa takot. Hindi nito inakala na kakayanin ni Warren na iputok yon sa harapan niya. Dad, ibigay niyo sa akin ang puso ng mga aswang para wala na tayong problema. Warren, makinig ka. Kapag binalik mo sa kanila ang puso ng mga aswang, wala pa rin namang magbabago. Mag-aasik pa rin sila ng lagim dito. Mananakit at papatay pa rin sila ng mga tao dahil minasakit niyo sila noon? Yun lang ang paraan na alam ko noon para hindi na sila sumunod. Kung hindi niyo naman sila pinagnakawan at pinatay, wala naman sanang ganito Pero may oras pa para itama ang lahat. Ibalik natin sa kanila ang kailangan nila. Baka sakaling magbago pang isip nila. Tunay ngang mangmang ka sa maraming bagay. Wala kang alam sa mga aswang. Nagpaputok ulit si Warren sa paanan ng kanyang ama. Napatalon pa yon ng dahil sa pagkataranta. Amili ka. Ibibigay mo sa akin ngayon ang puso ng mga aswang o tutuluyan na kita ngayon. Mamili ka! Nagdadalawang isip pa si Don Samuel nung una. Pero kalaunan napuno na rin si Warren sa kanya. Hindi na napigilan ng binata na barilin ng ama sa paa. Natumba yon sa sahig. Nilapitan yon ni Warren at tinutukan niya ito. Gulat na gulat ang mga tauhan na naroon. Walang nagawa ang mga yon. Para bang gusto na lang din nilang mamatay ang Don. Wala kasi ni isa sa mga tauhan ang gustong tumulong. Napagtanto rin siguro ng mga yon na tama ang gustong mangyari ni Warren. Ano, Dad? Ituturo mo na ba sa akin kung nasaan ang puso ng mga aswang o mauuna ka na sa impyerno? Buisit ka. Rico, tarantado ka talaga. Ano? Sabihin mo na kundi puputok ko na to sa ulo mo. Oo na.
Buisit! Kinalma ni Warren ang kanyang sarili. Si Don Samuel naman ay pinilit na makaupo sa sofa habang dumudugo pa rin ang paa. Ipapagumot ko muna yung sugat mo. Pagkatapos, saka tayo mag-usap. Siguruhin mo lang na ituturo mo na talaga sa akin, Dad, ha? Kasi kung hindi, sinasabi ko talaga sa'yo, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Lalo na't para ito sa mga nakakarami. Kahit yung mga tauhan mo, hindi ka nakakampihan yan. Dahil wala ka rin naman ang pakialam sa buhay nila eh. Inasikaso ng mga tauhan nila ang Don. Makalipas lang ang ilang oras ay pinuntahan na nila si Don Samuel sa opisina nito. Bahagya pa itong dumadaing sa sugat nito sa paa. Nataranta na naman si Don Samuel nang biglang tutukan ulit ni Warren ng baril ang ama. Oo, umalma ka nga. Ituturo na nga eh. Kung makaas na to parang kung sinong matapang eh. Ika-ikang tumayo ang Don. Humarap ito sa cabinet sa mismong pinagtataguan noon ni Warren. Inalis nito ang mga damit na naroon. Nakita nila na meron palang sikretong pinto roon. Nakatinginan si Warren at Julian. Makahalong kaba at pagkasabik naman ang nararamdaman ni Warren sa mga sandaling yon. Sinundan nila si Don Samuel sa pintong yon. Naglakad lang sila sandali at kalaunan ay nakarating na rin sila sa isang silid na walang kagamit-gamit sa loob. Ang tanging naroon lamang ay ang tila kulay itim na itlog na nasa loob ng kwadradong salamin. O yan na, ibaba mo na yung baril na yan. Sigurado ka bang ito talaga yon? Eh matigas pala talagang bumbunan mo eh. Yan na nga yun. Naniniguro lang ako, Dad. Wala na akong tiwala sa iyo eh. Binuksan na ni Julian ang kwadradong salamin at kinuha ang itim na itlog sa loob. Hinawakan din yon ni Warren. Napansin niya na may katigasan din pala yon. Hindi kagaya ng itlog na madaling mabasag. Kayo, ihanda na ninyo ang mga tao natin. Babalik tayo sa lungga nila para ibigay ito. Sigurado ka ba sa iniisip mo? Pwede naman kasi natin silang pagpapatayin. Manahimik ka nga. Takot ka nga sa kanila eh. Di mo nga sila kayang harapin eh. Ang gusto mo lang gawin ay takasan ang ginawa mo. Julian, tara na. Iniwan nila sa silid na yun ang matandang si Don Samuel. Nang makalabas na sila sa mansyon, isang balita ang natanggap nila mula sa isang magsasaka. Bakit? Nakakagulo na po sa baryo. May mga aswang po. Mga kasama, dalhin nyo ang mga gamit natin. Agad na kumilos sa mga tauhan nila. Samantalang si Julian at Warren naman ay kumuha na rin ng mahahabang baril at inilagay sa loob ng sasakyan. Nung mga pagkakataong yun ay nakatunga nga lang si Don Samuel sa kanila. Hindi rin ito alam ang gagawin. Mabilis nilang pinaandar ang sasakyan at nagtungo sa Baryo 1. Naabutan nilang nagtatakbuhan ng mga tao roon. May nakita pa silang wala ng buhay na lalaki na nakasabit sa bakuran. Una niyong iligtas sa mga bata, matatanda at buntis. Dali! Makakahalong putok ng baril at mga hiyaw ng aswang ang maririnig sa buong baryo. Hindi pa nagtatagal ang laban nang ibabaw na ang lakas ng mga aswang. Halata ang pagiging tagilid ng mga tauhan ni Warren. Hindi na umuubra ang mga baril sa mahahabang kuko ng mga aswang. Isa pa, pinatay na rin ng mga aswang ang mga ilaw sa buong baryo. Kaya naman naging pahirap yun para sa puwersa ni Warren. Naisip ni Warren na kung itutuloy pa nila ang laban, hindi niya kayang makita na mamatay ang mga tao sa paligid niya nang wala siyang nagagawa. Julian, akin ang puso ng mga aswang, bilis! Mabilis na binigay ni Julian ang puso ng aswang at sabay silang umakyat sa bubong ng bahay. Nagsisisigaw siya roon para makuha ang atensyon ng mga aswang. Sa akin ang puso ng mga aswang! Nang itaas niya ang bagay na yun, ay biglang tumigil ang mga aswang sa pakikipaglaban. Sabay-sabay yung napatingin sa kanya. Inabisuan din muna ni Julian ang mga kasama nila na itigil ang putukan. Makinig kayo sa akin, mga aswang! Nandito ako para isauli itong tinatawag yung puso ng mga aswang. Pero nakikiusap ako sa inyo. Itigil nyo na ang gulo at titigilan na rin namin kayo. Ibabalik ko ito sa inyo basta umalis na kayo at huwag na manggugulo pa.
Tila may dumaang anghel noong mga oras na yon. Tumahimik ang lahat. Maya-maya pa, isang matandang babae ang nakita nila na nasa kabilang bubong. At ang matandang yon ay ang matanda na inagawan nila ng lupa. Totoo bang yan ang tinuturing namin puso? Ito ang kinuha sa inyo ng ama ko. Maraming taon na ang nakakalipas. Ibabalik ko na ito sa inyo. Kaya pakiusap, huwag niyo nang saktan ng mga inosenteng tao sa baryo na ito at sa asyenda. Tumalo na matanda sa mismong bubong na kinatatayuan nila Warren. Marahan itong lumapit sa kanila. Naglakad din naman si Warren ng bahagya. Ibibigay na sana niya ang puso ng mga aswang nang biglang makarinig sila ng malakas na pagsabog. Mabilis na lumayo ang matanda at hindi na nito nakuha pa ang itim na itlog. Naghagis pala ng ilang bomba si Don Samuel sa mga aswang. Nadamay din ang ilang tauhan nila. Akala niyo ba papayag ako na mabalik sa inyo yan? Hindi! Ako pa rin ang maghahari dito! Maraming dalang bomba si Don Samuel at pinagbababato niya lang yon sa kung saan-saan. Kung sino-sino na lang ang tinatamaan. Maging sila Warren at Tulyan ay napilitan na lang ding umalis doon. Wisit talaga tong tatay ko. Pahamak kahit kailan eh. Warren, mukhang kailangan mo na magpaalam kay Don Samuel. Nang muling lingunin ni Warren ang kinaroroonan ng ama, nakita niyang dinudumog na yon ng mga aswang. Parang baboy lang yon na kinakaukaw ang tiyan at pinaghihiwa-hiwalay ang paa at kamay at ang buo nitong katawan. Umiiling na lamang si Warren sa mga pagkakataong yon. Kailangan na nating umalis dito. Papatayin na rin nila tayo kahit ibigay pa natin ang puso ng mga aswang na yan. Doon, tara! Nagmamadaling tumakbo ang dalawa paalis ng baryong yon. Hindi na nila alam ang gagawin kung papaanong tatalunin ng mga aswang. Dahil halos lahat na ng kanilang mga tauhan ay mga patay na rin. Habang tumatakbo, hinahabol sila ng mga aswang. Walang balak ang mga nilalang na yon na buhayin pa sila. Napatigil sila nang biglang humarang ang matandang babae at ang iba pa nitong mga kasama. Ibigay niyo sa amin ang bagay na yan! Noong mga sandaling yon, ramdam ni Warren at na talagang walang mangyayari kahit na ibigay niya pa yon. Pero bigla na lang din niyang napagtanto ang isang bagay na nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa. Kano ba kahalaga ang bagay na ito para sa inyo? Itong puso ng mga aswang. Ibig ba nitong sabihin, dito nakasalalay ang buhay niyong lahat? Nakita ni Warren ang kakaibang pangamba sa mukha na matanda. Doon niya napatunayan na malaki talaga ang papel ng tinatawag nilang puso. Kung ibibigay mo sa akin yan, hindi na kami babalik pa rito. Kaya sige na, ibigay mo na sa akin yan. Walang kasiguruhan kung tuluyan nga kayong aalis dito. Kaya naman, pasensya na kayo Para sa kapakanan ng mga tao, hindi ko ito ibibigay sa inyo. Wag! Hindi na nagdalawang isip si Warren. Malakas siyang ipinukol sa simento ang kulay bilog na itim. Nabasag kagad yun. Nanlaki naman ng mga mata ng aswang dahil sa ginawa niya. Ilang sandali lang, napahawak na lamang ang mga aswang sa kanilang leeg na parang nabubulunan. Hindi nagtagal ay bumagsak ang lahat ng aswang sa semento at nangisay pa ang karamihan. Tama nga ang naisip ko. Para bang nabunutan ng tinik si Warren sa mga oras na yon. Isang malaking ginhawa para sa kanya na napigilan niya ang kaguluhang dulot ng mga aswang. Matapos nilang matalo ang mga aswang, inunang puntahan ni Warren ang mga sibilyan na nasugatan, pati na rin ang mga tauhan nila na humihinga pa. Julian, pumunta ka sa mansyon. Baka may natitira pa tayong tao ron. Kailangan natin ng kasama dito. Nagmamadaling umalis ang binatang si Julian. Ilang sandali lang naman ay nakabalik na rin ito. Pilit nilang inasikaso ang mga nasugatan. Pinadala nila sa ospital ang karamihan. Habang ang mga nasawi naman nilang kasamahan ay sinalansan nila ng maayos sa mga bangkay. Hindi maiwasan ni Warren ang mapaluha na lamang sa lahat ng nangyari. Kung hindi lang sana naging sakim ang kanyang ama, hindi sana hahantong ang madugong gulo na yon. Dahil wala na si Don Samuel,
Si Warren na ang humawak ng lahat ng naiwan ng Don. Siya na ang nagpatakbo ng asyenda. Siya na rin ang kinilalang pinuno ng bawat baryo. Habang si Julia naman ay naging kanang kamay niya. Hindi gaya ni Don Samuel, makatao kung makitungo si Warren sa lahat ng mga nasasakupan niya. Dahil pinangako niya sa kanyang sarili na hinding-hindi niya tutularan ang ginawang kasakiman ng kanyang ama. Mas nanaisin niya pang maghirap kaysa magnakaw. Isang bangungot ang karanasan na yon para kay Warren. Pero tinuring niya ring biyaya yon dahil sa mga aral na nakuha niya na hanggang ngayon ay palagi niyang daladala. Wakas,